Mahirap pag may trauma ka pagdating sa love. Diba? Kasi kung gusto mong magmahal, dapat handa kang masaktan. Kailan mo malalaman na nakamove on ka na? Paano kayo mag-overthink? You can never easily love again. Ano lang naman yung 3 seconds para mag-update? Yung jowa mo talagang overthink malala lang. Wala kasi siyang hotdog. Saktan mo hanggang sa masanay ka sa sakit. Oo, masakit sa una, di ba? Masakit sa una. Masakit talaga. Paano mo nalaman na healed ka na? Kailan mo malalaman na nakamove on ka na? Kaya mo na siyang tignan ng diretsyo na wala ng sakit na nararamdaman sa iyong puso. Ikaw? Kaya mo nang harapin yung mga, kunwari, ayaw hindi, yung ano ba yun? Hindi na process. Hindi siya nakamove on. Hindi siya nakamove on. Naman can be move. Tanga pa rin sa 2024 days. Ikaw, all stones. You know, kapag naririnig mo yung name niya, wala ka nang pakialam. Friends. Kung pwedeng maging friends ka rin. Pero, much as possible, pag ex, huwag mo nang gawing friend. Kasi syempre, magka-boyfriend yan sooner. Respeto. Tapos gawin mo yung role mo na naging ex ka. Hanggang doon ka na lang. Tama. Kasi isipin mo, nagka-boyfriend ulit siya. Tapos ako yung ex. Tapos nagkikita pa rin kami, friends pa rin kami. Anong mararamdaman yung bago naman? Yeah, tama. So, kailangan, ikaw na may mas utak sa kanya. Ikaw yung dumistansya. Ganun lang. Diba? Ikaw, paano ko naman nakamove on? Paano mo nalaman na healed ka na? Kapag nakikita mo pa rin siya sa isang lugar or dun sa mga bagay na pinuntahan niyo, lugar na pinuntahan niyo, hindi ka na naapektuhan. Tapos, kapag nagkita kayo sa daan, ganun. Wow, ni-rephrase yung sagot ko. Tatanungin mo yan, 72 years na yan, single. 72 years na yan, single, di man matatanong paano nakamove on. PJ, bakit di ka pa nakamove on sa lahat ng nililigawan mo? Ayun, wala. Wala akong masabi kasi wala talaga. Ha? Hotdog? Para sa akin lang, di ko lang din haka-haka, parang nasa isip ko lang. Siguro, isipin mo, yung past mo, kayo, aminado din kayo kahit matagal na kayong wala. Pag nakikita mo pa rin siya, parang, di ba, may something. Pero, katiting. Pero, yun nga. Kahit. Kasi, syempre, isipin mo, nakita mo yung ex mo, tapos ikaw yung mismong iiwas, tatakbo, means, parang, nahihiya ka sa mga nangyari sa inyo noon na mga past. Hindi pa yun move on, kasi affected ka pang affected. Kung may natatapik, ganyan. Tapos, binabackstab mo, binabash mo, ganyan. Ganun pa rin. Di pa rin yun fully healed. Yung definition ko ng move on, yung literal na word itself, move on. Oo, move on. Kahit sabihin mong hindi ka healed sa damdamin mo ganyan. Kasi may isip pa rin siya minsan. Yun yung mismong ikaw na yung paharap. Parang, nangyari, it's time to... Kung gusto mo naman talagang makamove on na talaga, saktan mo yung sarili mo. Wag. Hindi, hindi naman the word, hindi, saktan mo yung sarili mo. Yung alam mo yun, yung tipong pinupuntahan nyo, ganun, hanggang sa, para wala na, hanggang sa totally heal ka na nun. Kasi, yun hinurt mo na yung sarili mo. Parang, ibuhos mo na lahat doon. Umiyak ka, ibigay mo lahat ng para maalala. Ito. Hanggang sa masaktan yung may ex din. Mawawala na dapat rin. Siya din. Paano ba? Pero tama yun. Saktan mo yung sarili mo in a way na harapin mo yung mga ginagawa nyo dati. Dati, lagi kayong magkasama. May mga places na pinupuntahan kayo. Puntahan mo yung mga yun. Tapos mag-reflect ka. Oo, masakit sa una, di ba? Masakit sa una. Masakit talaga. Maalala mo, uy, dito kami nag-date. Kung Valentine's. Hotdog kasi sinulatan niya ng pangalan mo. Hotdog. Uy, ginawa sa akin ng ex ko yun. Nilagyan niya peaches, ganun. Pag kaya mo na kumain ng hotdog, tapos di mo na nakikita dun yung pangalan mo na nilagay niya, nakamove on ka na. Ganun! Saktan mo hanggang sa masanay ka sa sakit. Tapos hanggang sa mawala na lang. Hindi mo na maramdaman. Alam niyo ba't niya sinulatan ng pangalan yon yung hotdog? Wala kasi siyang hotdog. Cut. Ito guys. Alam niyo naman yung word na overthink. Paano kayo mag-overthink sa mga ex mo? Wala.
Sa akin, pag nag-overtake ako, kung tipong walang paramdam buong araw, walang update, at the same time, bigla na lang hindi mag-chat or walang call, walang text, kinalimutan ka niya ng isang araw, parang gano'n. Tapos, Paano kung may ano naman, valid reason? may valid reason naman is, Ang ano ko doon, ano lang naman yung 3 seconds para mag-update. yung kachat niya yung friend niya, tapos ikaw hindi niya ma-update. So, mag-update na lang sila pag, ano na yun, alam mo, mga pauwi na. Kasi hindi ka naman mag-overthink kung walang off sa kanyang pinapakita. Wala namang perfect relationship though, lahat naman may mga mistakes. Makikita mo kasi, Paano pag wala ka namang ginagawa, kompleto ka naman sa update, tapos yung jowa mo talagang overthink malala lang. Paano yun? means, nagawa niya na. Kaya ganun siya mag-overthink, na-trauma sila sa mga exes nila, mga bas. mapas nila. Okay lang na mag-overthink din, basta wag yung ano din, yung Sa talagang trauma. malala. Pero sa trauma kasi na parang mga naging jowa nila, na ganun talaga. Naman, it's part of, ano din, Oo. tao lang din naman tayong lahat. Oo. Nakilala mo siyang ganun, hindi naman yung ikaw yung mag-a-adjust Saka ano na naman din, mag-a-adjust saka na din lang. napag-uusapan naman yan. Pag-uusapan niyo. Napapag-usapan niya. Off. Pillow talks, Sabi, yun, uso oh, yun. sabihin niyo may yung mga off problema niyo, ba? mga Ganun. ano, good. Kasi 'di ba, if trauma hits hard, you can never easily love again. You can never trust again. Mahirap pag may trauma ka. Pagdating sa love, Kaya kung may trauma ka pa rin, huwag ka pumasok sa relationship muna. Kasi ang madadali talaga, yung magiging partner mo. Kawa, siya yung magsasuffer. So, huwag kang pumasok sa relationship. Hindi mo- kasi kung gusto mong magmahal, dapat handa kang masaktan. Yun. Wala namang perfect relationship na yun. Walang hindi nag-aaway, ganyan. Meron pa din at meron. So, yun lang.